Hallelujah. Sa umagang ito, ang ating magiging topic ay sa Mateo 13, verse 44. Maikli lang po ito, pero napaka-importante sa buhay natin. Manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob po ninyo sa amin. Naway ang aming pag-aaralan ngayon at pagbubulay-bulayan ng inyong salita. Kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Hindi ko po ito kaya kung wala po kayo sa aking puso. Kayo po manguna sa akin, kayo po magsalita para sa akin. Dahil hindi ko po ito kaya. Samahan po ninyo ako. Maraming pong salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol sa Mateo 13:44. Ito po ay tungkol sa nakatagong kayamanan. Ito ang sinasabi. Sabi niya, ang kaharian, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi dito. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Tanong natin sa bawat isa sa atin, natagpuan na po ba natin ang nakatagong kayamanan na napakahalaga at napaka-importante sa ating buhay? At yun ay walang iba kundi ang kaharian ng langit. Ito po ay inihahambing sa kayamanan na kabaon sa bukid. Dahil sa sobrang napakahalaga sa isang taong nakatagpo nito, ibininta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para lang mabili ang kayamanan na ito na nakabaon sa bukid na yun. Ang tatalakayin natin ngayong umaga, ang kaharian ng langit ay sobrang napakahalaga at napaka-importante para sa lahat sa buhay natin. Subalit, hindi lahat ang makakasumpong nitong kaharian ng langit dahil kung kailangan makamit natin ang kaharian ng langit, kailangan natin gawin ang mga ito. Number 1, i-give up natin ang ating buhay. Give up natin ang ating buhay. Kalimutan natin, parang sabihin, itakwil natin ang ating sarili. Katulad sa, makikita natin ito sa Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang magnais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, salip ito'y napalitan na ng bago. Para sa pangalawa kong i-give up natin ay ang worldly things. Kailangan i-give up natin kung anuman halos ang sa karamihan ng tao ngayon. Ang pinapangarap ay magkamal-kamal ng maraming kayamanan, mga bagay sa mundong ito. Pero magkaroon man tayo ng kayamanan sa na napakarami sa mundong ito, ay baliwala itong lahat kung wala naman ang Panginoon sa ating buhay. Example ko sa inyo, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay mula sa kanyang pagkabata, nag-aral siya sa magandang school dahil may kaya sila. Nung nasa na siya ng kanyang kasagsagan nakatapos na siya pag-aaral, nagkaroon siyang mataas na katungkulan sa gobyerno. Kumbaga sa gobyerno, nagkaroon siya ng katungkulan, napakayaman niya. Pero, nung nakilala niya ang Panginoon, i-give up niya ang lahat para sa Panginoon. Ito ang makikita natin sa Filipos 2:3-4. Sabi dito ni Pablo,
huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda nagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagsumakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Parang may ano? Sorry. Pinagpala, sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila ng kaharian ng langit. Ang kay Apostol Pablo na sa Pilipos 2:3-4, sa verse 3, parang ano? Tama ba yun? Parang Filipos 3. Napamali ata akong sulat. Sa galilan ko, na ano ko na yun eh. Kaya ano na Filipos 3. Tingnan ninyo sa Bible, ang Filipos 3, verse verse 7. 7-8. Sabi dito ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya napakahalaga ang kaharian ng langit na ang kaharian ng langit, ito ay ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng ating mga kung ano ang meron tayo dito, huwag natin ito pwede natin pahalagahan, pero huwag natin unahin, kundi unahin muna natin na ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin para makamtan natin ang ninanais natin na kaharian ng langit. Katulad na lang, nung 20 years old ako, nung una kong matanggap ang Panginoon, ako ay kasi bago ko siya matanggap sa aking puso, sa aking buhay, pinag-isipan ko muna ito. Hindi ako basta-basta sumugod sa harapan para tanggapin ng Panginoon. Pero nang time na natanggap ko na, ready na akong matanggap ang Panginoon, napakasaya ng puso ko nang makilala ko ang Panginoon. Doon na ako, nung lumakad ng matuwid sa buhay ko, hanggang ngayon na tumanda na ako, ang Panginoon talaga ang inuuna ko sa buhay ko. At maging halimbawa ko sa kapwa dahil siyempre dahil ako ay mahirap noon, alam niyo naman kung ano ang trabaho ko, ako ay isang katulong, pero ang bawat isa sa atin, ang ating kung anong mayroon natin, mayroon din natin, kailangan din natin mag-share sa ating kapwa. Kasi ang ating, kung anong mayroon tayo, hindi lang ito para sa ating pansarili, kung hindi para din ito sa ating kapwa. Kasi yung nagkamali ako dito, dapat Mateo, sa Mateo ito na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang salit bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Totoo po yan. Pag malasikitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Kasi ang Panginoon pumunta dito sa lupa para ibigay ang kanyang buong sarili para sa atin, iligtas ang ating buhay. Imbis na tayo ay ang magdusa, ang mamatay, pero siya ang namatay para sa atin. Kaya kung ano kaya ginawa ng Panginoon sa buhay natin, itong dalawang ito, yung sa Mateo 13:44, ang
ang kaharian ng langit at saka ayon kay Pablo, parang magkapareho eh. Kasi itong kaharian ng langit, ang nakasumpong nito ay mahirap na tao. Ito naman si Pablo, siya ay napakayaman na tao na ibinigay niya ang lahat para makamtan lang niya ang kaharian ng langit at mas makilala pa niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nagkaroon ng pagkaparehas na paghahambing, ang kaharian ng langit na nakabaon ay ang nakatago ay ang nakakita nito ay ang naghuhukay doon sa bukid. Kaya isipin natin, ang naghuhukay nito sa bukid ay isang mahirap na tao kasi parang doon siya nagtatrabaho. Kaya pero mo mahirap siya, ibinintan niya ang lahat-lahat ng kanyang ari-arian para ibigay lang niya ito sa Panginoon. Kaya nang masumpungan niya ito, masumpungan ng tao ang Panginoong Hesus, napakasaya niya na ibinigay niya ang buo niyang buhay kapalit lang ng kayamanan nito para sa langit. Kaya ang napakasarap talaga dahil sa dalawang ito, isang mayaman, ipinagkaloob ang lahat at isang mahirap, ipinagkaloob din ang lahat para sa Panginoon. Kaya tayo man din, huwag tayo mayroon tayong mga hindrances sa ating buhay na hadlang. Katulad ng iba, pupunta sa hindi na makapag-church kasi maraming trabaho marami pa daw silang gagawin. Hindi makapag-Bible study dahil marami silang gagawin. Bakit? Ang konting oras na pwede lang naman nila ipagkaloob sa Panginoon, hindi pa nila magawa. Pero kung tutusin, napakasarap pakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya masaya na mahirap ang paglakad natin na makamit ang Panginoong Hesus. Pero dahil sa kailangan natin magsakripisyo para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat. Amen.